welcome back to my channel guys. Bali, ito guys ang ating gagawin ngayon. So ngayon ay araw ng linggo. So meron tayong gagawing makina. So ito guys, ang problema po nito is blow by o yung may pressure ang kanyang makina. So ito guys, ayan. Tapos na po tayo dito sa una yung ating ginagawa na 4GB1. So na-pull out na po yun guys. So ito naman ang ating pangalawang. Pre, may ano doon, patimpla ka pre. Pre, ayun yung kape, ayun may doon. So bali ito guys ang ating gagawin natin ngayon. So wala mang pasok ngayon pero pumasok pa rin tayo, gawa ng ito ay kailangan din. So ito guys is KC27 J2 engine. So ayan guys, nakalas na yan lahat, yung cylinder head nababa na yan. Hindi ko po naipakita sa inyo yung video kung paano natin binaba yan. So ayan yung kanyang mga pyesa. Ito yung ating cylinder head, gasket, yan, still belted pa siya guys, na cylinder head gasket na nakakabit. So ayan, so ayan yung rocker arms, yan, post rod, head bolts, yan. So ito guys, ang problema nito guys is blow by o yung kanyang langis is tumatalsik dito po sa dipstick, tapos dito po sa crank ay ano na ito, sa cover. So ito guys, ang ginawa rito nung una is may oil leaks siya, may oil leaks. So ayan, nagkakalat na po yung kanyang langis. So nung pagkapapalit po na guys ng ng gasket, valve cover gasket, is doon na lumabas yung langis niya dito, gawa ng nagkaroon ng pressure. Siyempre wala na siyang malabasan, so dito na siya lumalabas. Tapos dito sa ayan, sa tornilyuhan guys, dito na siya lumalabas, nagkakaroon na siya ng pressure. So yan, ayan yung ating cylinder head, yan, nababa na yan guys. So guys, wala man tama yung kanyang liner. So ayan, walang tama yung kanyang liner, pero ang ano ko dyan guys, sa akin pagka ganyan, para isang gawaan na lang, magpapalit tayo ng liner, piston ring. So guys, yung ano natin, yung ating connecting rod bearing or main bearing, hindi po tayo magpapalit dyan. Wala pong ano yan, wala pa tayong papalitan pagdating po dyan sa mga bearing na yan. So bali ito lang guys, ang ganito kasilan ang G2 na KC27. Para siyang ano siya guys, loose compression. So kailangan i-heater muna ng napakatagal bago siya umandar, or malakas ang kanyang cranking o malakas ang baterya para siya umandar. Ganyan ang G2 sa aking pagkakalam. So ito guys, ayan, nagpapalit tayo ng ano dyan, piston ring, tapos liner. So yan ang gagawin natin. Bali ilalim tayo ngayon guys para tanggalin natin yung crankcase. So ayan yung ating gagawin ngayong araw ng linggo. So ayan guys, tapos na tayo. So ito na naman ang ating tinitira ngayon. Ngayon guys, hindi ko po sa inyo na ipakita kung paano ko po yan nirebor. Yan guys, hindi ko po sa inyo na ipakita nirebor. So ngayon guys, nakakabit na po yung piston yan. So pero meron po akong video nung kung paano po tayo magrebor ng liner. So doon sa GB1. So the same lang po yan dito sa J2 na ating na-rebor ko. So hindi na ako nakapag-video ng para dyan. Pero meron tayo, parehas lang naman yung guys. Nagkaiba lang sila sa makina. Pero parehas lang ang ginagawa doon. So ito guys, ang ginamit kong pang-rebor dyan na tools. So andito guys sa ating steel cage, ay sa ating ano, ipakita ko sa inyo. Andito yung ginamit nating reboring tool. So yan ating mga pyesa rito guys. Yan ating mga pyesa, tapos yung ating mga tools. Yan. So ito guys yung ating ginamit dyan na pang rebor.
sa liner. Ito yung ginamit ko nung pang-finish pero hindi ko na ginamitan yan ngayon guys. So ito guys yung guys yung ginamit natin doon sa JB1 na pang rebore. Ayan. Yan yung ating ginamit na reboring tool. So ito naman guys yung ginamit ko kahapon guys. Ito naman yung ginamit ko na pang rebore dyan sa J2 na makina. So ito guys yung aking ginamit. So mas maganda guys kung mas malaki, mas matagal, mapudpod, tapos mas madali mag-rebore. So ayan guys yung ating ginamit na mas malaki. So ito yung sa J2 sa JB1. Yan yung ginamit ko guys. So bali ito guys yung ating pinagpalitan na mga parts ng J2 doon sa Kia. So yan, nagpalit tayo ng 4 na piston, tapos Conrad bearing, tapos nagpalit na rin tayo ng piston pin bushing. So yan guys yung ating mga pinagpalitan dyan. So ito guys yung ating ginawa. Yan, bali ito guys yung ating ginawa na nakasalpak na po yung ating piston dyan guys. Ayan, bago po yan lahat guys. Yan, tapos na rin tayo dyan sa ilalim, nakakabit na rin ating crankcase. Yan, tapos na yan guys dyan lahat. Ang ginawa ko dyan guys, itong liner nito ipinasok ko muna dito sa number 1 yung liner, pero hindi naman kataasan mga guys, kasi hindi na po natin mahuhugot yan pag masyadong malalim yung pagkakapasok ng ating liner. So ang ginawa ko dyan guys, mga 5 inches lang ang ibinaon ko dyan para hindi lang siya gumalaw. So ito guys ang ginamit nating pang rebore dyan. Ginanyan lang yan guys. Tapos gagamit kayo ng barena. Bali papasok dito yung barena, tapos ito naman guys ang magpapaikot sa kanya. So ngayon guys magtatanong kayo kung paano ko na rebore yan guys, kasi siyempre tutukod. So ito po ang sagot dyan guys. Yung unang liner, yung number 4 na yon, ipinasok ko muna dito sa number 1. Pero hindi ko masyadong binaon yan kasi mahirapan tayo magangat. Nung nakuha ko guys yung clearance ng yung gap ng piston ring, nung nakuha ko na yung clearance na yun guys, saka ko ipinasok yung liner na number 4 at saka number 3. Yun ang ginawa ko dyan guys. Ipinasok ko muna yung mga liner dito, yung dalawa. Tapos kinuha ko yung gap ng clearance ng piston ring, saka ko pinasok yung liner na yan. So ganun guys ang ginawa natin diyan. Tapos ganun din yan guys. Ayan, ganun lang lang yan. Ganun lang kadali yan para hindi mahaba yung ating trabaho. So gumamit lang tayo ng ito, reboring tools. So ayan, bali guys, ito po ang naging issue po nito ay naging blue by siya. So dito na po lumabas ang langis niya kasi wala na siyang malabasan. So dito na lumabas, naganap na siya ng lalabasan gawa ng wala na siyang leak or napalitan na ng valve cover gasket. So ayan, ganun lang kasimple ang ginawa natin dyan. So ayan guys, bubuin na natin yung ating cylinder head, sasalpak na natin yan. So ito guys pala, pangalawang tips or share ko lamang po sa inyo doon po sa mga baguhan, sa mga veterans mechanic, alam na po nila yan kung paano mag-ano. So ito guys, ito rin ang isang palatandaan or sa akin guys, pag ako lahat ng piston is mayroong markings or arrow. So ito guys, yung kanyang yung bayag-bayag na guys, kung tawagin, dito lagi sa akin yan naka front sa injection pump. Yan ito guys. Kasi ito guys, pwede rin baliktarin yan. Ito pwede rin mapunta dito yan dito na side, itong bayag-bayag na ito, pero sa akin lagi yan nakaganon. Tapos sa iba namang piston guys is nakaharap. Dito naman yung timing mark nya or markings. Yan, papunta naman dito. Sa akin papunta naman doon, yung ganyan. So yan guys, videoan ko na lang pagka habang binubuo natin yan. So pasensya na po kung hindi ko po naipakita sa inyo kung paano natin in-insert yan piston. Tapos kung paano tayo kabit ng mga mga piston ring, kung paano tayo nag-setting. Meron naman akong video niyan. Parehas na parehas lang yan. So yan guys, buuin na natin yung ating Kia na J2 engine. Bali, kakabit na natin yung ating ating cylinder head. Yan, yung ating cylinder head malinis na.
So ikakabit na natin yan. Bali maglalagay na tayo ng pandikit dyan guys. So yan, hindi pa naka-top dead center yan guys, kasi maglalagay pa tayo ng langis dyan bawat isang silindro. So sa lahat ng mga naka KC27 G2 engine, ayan po yung kanyang part number. Ayan, parehas lang siya ng Kia Prigio na 2.7. So ang gamit nating cylinder head gasket is steel belted. Ayan. So umpisa natin. Ayan ang ating mga tornilyo. So sasalpak na natin. Ito guys, pag ako ganitong nagtatap overhaul, naglalagay po ako ng langis niyan bawat silindro. Ayan guys. Ayan, lalagyan natin yan. 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 Okay. Yan. Okay na yan guys. Yung mga ganyang Hindi ko po sinasabing sundin nyo po itong ginagawa ko sa paglalagay ng langis. Kanya-kanya po diskarte yan. Sa akin lang po yan, naglalagay po ako ng langis niyan bawat silindro para sa compression. Ayan. So, kabit na natin yung ating cylinder head. Guys, itong gasket na to. Kasi dyan dumadaan ang ating tubig. Kailangan malagyan natin yan para hindi pumasok dito sa ating cylinder head. Ayan. Tapos, malalagay tayo ng Vitagrey. Siguraduhin na walang langis para maganda yung dikit. Yung iba guys, pagka steel belted daw ang cylinder head yung gasket, ay hindi sila gumagamit ng shalak. So kanya-kanya po diskarte yan. Sa akin po, kahit mapa steel belted man yan o hindi shalak guys, malagay tayo. Yan, kailangan nasa tamang posisyon guys. Yan, meron tayong guide. Kailangan nasa tamang siya. Yan. So yan, yung tanyan, tama. Tapos lagay ulit sa ibabaw. Guys, salpak natin. Flat yung gulong ko eh. Kalbo na rin yung dapat pinalit natin. Eh ngayon, yun na lang gagamitin ko muna yung na-asbo na Kayo, hindi wag sa akin. Kayo siya, kayo magpaalam. Sa opisina? Oo. Kay Sir Danny, Oo, pwede. Yun. Saka lang pumasok. Ayun. So ayan guys, bali torque na natin yan. So meron na tayong nakahanda na torque wrench. Tapos ang ating gamit na socket is flower. Ayan, kasi naka flower din yung ating bolt. So ayan, gamitan natin ng socket na flower yan. Tapos deep socket. Yan, bali torque na natin ng final yan. Yan yung ating torque wrench. Okay, torque na natin guys. Bali torque natin lahat guys. Start tayo sa gitna. Lagi. Kailangan pag tumunog yan guys, tigil. Yan.
Final torque na to. Ito yung pinakalas guys. Double check tayo. Double check. Yan ang kagandahan pag nado-double check. Gaya niyan, may lumog. Good. Yun. Dalawa. Dalawa na kalimutan guys. Double check. See you at May Part 2. Yun.